Mahal na rin kita, Knight. At kahit saang simbahan pa yan, at kahit ilang beses mo akong tanungin kung pakakasalan kita, oo, at laging oo ang magiging sagot ko. Ang gusto lang niya ay mabayaran ng utang, pero higit pa raw ang ibinigay ng tadhana. Isang mayamang asawa na mahal siya. Dear Amihan Stories presents My Obsessive Instant Husband, written by Edwin Gard. Nadaanan ni Knight ang silid ng kanyang abuelang si Lola Romana. Ito ang nagpalaki sa kanya simula nung tumira sa ibang bansa ang kanyang mga magulang at mas pinili niyang manirahan dito sa Pilipinas. Natapos niya ang kursong Engineering at Business Management. Ngayon nga, siya ang namamahala ng Montalban Real Estate Company na itinayo ng lolo ng kanyang ama na ipinamana sa kanya ng Lola Romana niya. Inayos niya ang sarili at 3 beses na kumatok sa silid ng abuela. Pinihit niya ang seradura at pumasok sa loob. Nakita niya itong nakaupo sa kama. Nang makita siya, sumilay ang ngiti sa labi nito. Lola Romana, kumusta po pakiramdam niyo? Bati niya pagkatapos itong halikan sa pisngi. Well, I'm not fine, iho. As you can see, I'm old. Isa lang ang makakapanatag ng kalooban ko. Sana this time, mapagbigyan mo na ako. Malungkot na sagot nito. Umupo siya sa kama at hinawakan ng kamay ng abuela. I'm sorry Lola kung nagiging sakit ng ulo ako sa inyo. But this time, maybe I can grant your wish. Anya nang nakangiti. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mukha ng Lola Romana niya. Talaga, apo? Diyos ko, salamat at pinakinggan ninyo ang panalangin ko. Ang gusto ko lang naman ay makapag-asawa ka na. Gusto kong makita at makilala ang babaeng makakasama mo habang buhay. Don't worry Lola, dahil ito pa rin ko ang hiling nyo. Gusto ko rin namang makilala mo ang magiging asawa ko. Pero may isa lang akong hihilingin sa inyo. Ano yun, apo? Sabihin mo sa akin. Ayoko ng engrandeng kasal. Gusto ko simple lang. Solemn and only family members and close friends ang imbitado. Walang problema sa akin ang gusto mo, Knight. Mas gusto ko rin ng ganon, malayo sa evil eye. Magpahinga na ho kayo Lola. Ayoko napapagod kayo. Alam niyo namang bawal yun sa inyo, di ba? Masuyo niyang pinisil ang kamay ng abuela. Salamat sa pag-aalala, Knight. Matutulog na rin naman ako eh. Magpahinga ka na rin. Sige po Lola. Good night. Hinalikan niya muna ito sa noo bago lumabas ng silid nito. Pagpasok ni Knight sa kanyang kwarto, dumiretso siya sa banyo para maligo. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isa nga siyang CEO. Gwapo naman at matalino. Pero pakiramdam niya, may kulang sa kanyang pagkatao. Inilalabas lang niya ang kanyang nararamdaman kapag nakikipaglaban siya. Isa siyang street fighter at miyembro ng isang underground group. Pero walang nakakaalam na iba bukod sa mga kaibigan niyang miyembro din. Malakas siyang napabugan ng hangin. Kailangan ko na yatang sundin si Lola Romana. Maybe a woman can fill my empty heart. Kausap niya sa sarili. Ilang sandali pa, nahiga na siya sa kama at tuluyang nakatulog. Samantala, patapos na ang shift ni Beatrice bilang tindera sa isang malaking sari-sari store sa palengke. 5:00 na ng hapon, kailangan niya magbihis para sa trabaho niya mamayang 6:30 sa isang bulaluhan malapit sa palengke. Dahil sa hirap ng buhay, napilitan siyang humanap ng 2 trabaho. Simula kasi nang mamatay ang Lola Maria niya, naranasan niyang maging palaboy. Nagkanda utang-utang din siya nung mamatay ang matandang nag-alaga sa kanya. Aling Susan, alis na po ako. Paalam niya sa may-ari ng tindahan. Mag-ingat ka, Bea. Kumain ka muna bago magtrabaho. May ilang oras ka pa naman eh. Tsaka pwede ka pang umidlip. Huwag mong abusuhin ang katawan mo. Sermon ng ginang sa kanya. Napangiti naman siya. Salamat ho sa paalala, Aling Susan. Huwag ho kayo mag-alala at malakas pa ako sa kalabaw. Sinabayan niya yon ng malakas na tawa. Isipin mo lagi ang kalusugan mo, huwag puro pera, iha. Kung mayaman lang po ako, edi sana hindi pera ang lagi kong iniisip. May utang pa ako na kailangang bayaran. Manalik ka lang sa Diyos, Bea. O siya, umalis ka na. Nabalot mo na ba yung ulam at kanin? Sa bahay mo na lang ikaw kumain, ha? Opo, maraming salamat ho ha. Makakasave na naman ako nito. Nako, wala yon. Hala, alis na at baka malate ka pa. Taboy nito sa kanya. Mabuti na lamang at mabait si Aling Susan. Masipag din naman kasi siyang magtrabaho. Malapit lang ang bahay niya sa palengke. 5 minuto lang ay nakarating na siya sa maliit niyang tahanan.
ang kaisa-isang pamana ng Lola Maria niya. Mabilis na kumain si Beatriz. Nagpunas lang siya at nagpalit ng damit. Ilang sandali pa, nasa bulaluhan na siya ni Mang Jaime. Magandang gabi po, Mang Jaime. Bati niya sa may-ari ng bulaluhan na pinapasukan. Magandang gabi naman, Bea. Tamang-tama at maraming hugasin sa kusina. Doon ka na muna. Bati nito pabalik sabay utos. Okay po, madali lang po yan. Pumasok na siya sa kusina para magsimulang magtrabaho. Nginitian niya si Jana, ang kasamahan niya sa trabaho. Hoy Bea, bakit nagpapakahirap ka pa sa pagtatrabaho? Sa ganda mong yan, papasa ka sa mga mayayamang lalaki. Bakit di ka na lang maghanap ng trabaho sa bar? Suwestyon ni Jana, naghihiwa ito ng gulay. Nako, hindi ko ibebenta ang puri ko para lang sa pera, Jana. Kahit na tigdadalawang trabaho ko at mahirap, nakakaraos naman ako. Siguro kung aalukin ako ng kasal ng isang mayamang lalaki, papayag ako. Kesa naman iba't ibang lalaki ang makakasama ko, no? Sa bagay, tama ka. Kung sa bar ka, pag-aagawan ka ng mga lalaki, tsaka mababastos ka rin dun. Bumuntong hininga ito. Sana kasing ganda mo rin ako. Sira, maganda ka kaya, hindi ka lang naman nag-aayos eh. Jana, tapos ka na ba dyan? Halika muna rito at maraming tao. Kulang ng serbidora. Sigaw ni Mang Jaime. Papunta na po. Oh, maiwan na muna kita ha. Paalam ni Jana. O siya, sige. Pagkatapos ko rito, tutulungan ko na kayo sa labas. Binilisan ni Beatriz ang paghuhugas. Ilang sandali pa nga, mas dumami na ang mga customer nila. Alauna na ng madaling araw, nagsara ang bulaluhan. 8:00 naman ang pasok niya sa tindahan ni Aling Susan. Oh, mauna na ako sa'yo at nandyan na si Kuya. Paalam ni Jana sa kanya. Sige, ingat kayo. Kumaway pa siya sa kaibigan. Naglakad na si Beatriz. Medyo may kadiliman sa bahaging yun. Pero dahil sanay na siya, hindi siya nakaramdam ng takot. Ngunit napahinto siya sa paglalakad nang biglang may 2 lalaki ang humarang sa kanya. Hold up, Tomis. Huwag kang gagalaw. Pabulong at mariing sabi ng lalaking may hawak ng kutsilyo. Ilang beses siyang napalunok. Hindi niya alam ang gagawin. Ay kung hindi ako gagalaw, paano ako hihinga? Anya rito. Kailangan niyang makaisip ng paraan para makatakas. Malakas na tumawa ang isang lalaki. Huwag mo na tangkain pang tumakas, miss. Akin ang bag mo. Bilisan mo. Wala akong pera. Kahit bibigay ko to sa inyo, wala kayong mapapala. Akin na sabi eh. Gusto mo bang masaktan? Sigaw nito sabay tutok ng patalim sa kanya. Nagpalingalinga si Beatriz kung may dadaang sasakyan para mahinga niya ng saklolo. Hindi siya pwedeng mamatay sa kamay ng mga hold-upper na ito. May pera siya pero pambayad yun sa utang. Nang may makitang sasakyan, agad siyang tumakbo at sumigaw. Sa kabilang banda, galing sa isang birthday party si Knight. Hindi naman siya masyadong uminom kaya nakakapagmaneho pa siya. Hindi ganoon kabilis ang takbo ng kanyang sasakyan kaya nakita niya ang isang babae na humihingi ng tulong. May 2 lalaki rin na sa tingin niya ay masasamang tao. Mabilis niyang inihinto ang sasakyan at lumabas sa kotse. Hoy, anong ginagawa niyo? Malakas na sigaw niya at malalaki ang hakbang na lumapit sa babae. Agad na nagtago sa likod niya ang dalaga. May kutsilyo silang dala. Tumakas na tayo. Nanginginig nitong sabi. Don't worry, miss. I can handle them. Nagkatinginan ang 2 lalaki at sabay na tumawa. Pare, hold up to. Ang mas mabuti ba, ibigay mo na lang yung relo mo. Mukhang mayaman ka naman eh. Sabi ng lalaking kalbo. Oo nga. Tsaka, hindi ka namin sasaktat kapag ibinigay mo sa amin yung relo mo. Sabi naman ng lalaking may bigote. Anong akala niyo sa akin? Tanga? Bakit hindi kayo sumugod? Matapang niyang sabi sa mga hold-upper. Matapang ka ha? Kung binigay mo na lang sana sa amin yung relo mo, di ka na masasaktan pa. Puro kayo dada. Ipakita nyo na lang ang tapang nyo. Anya sa mga ito. Mabilis na sumugod ang lalaking kalbo. Akma siya nitong sasaksakin ng kutsilyo. Mabilis naman niyang nailagan yun. Hinawakan niya ang kaliwang kamay nito saka iniikot patalikod. Nabitiwan nito ang hawak na patalim. Kasabay niyon, itinulak niya ito at sunod-sunod na sinuntok sa muka. Napaatras naman ang kasama nito. Di ba matapang ka? Nasaan ang tapang mo? Halika, sugod. Nakangisi niyang wika. Takot na takot ang lalaking may bigote kaya umatras ito at mabilis na tumakbo.
Iniwan pa nito ang kasamang binugbog niya. Nang makalayo na ang mga ito ay binalikan niya ang babae. Nakita niyang nanginginig ito sa takot. Hinabad niya ang suot na jacket at ibinalot dito. Huwag ka na matakot. Wala na mga hold-upper na yon. Pagpapakalma niya rito. Nag-angat ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam pero may kakaiba siyang naramdaman dito. Salamat sa tulong mo. Takot na takot ako kanina. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Mabuti na lang. Mabuti na lang talaga at dumating ka. Bigla itong humagulhol. Wala sa sariling niyakap niya ito. Shh, tahan na. Wala na sila. Wala nang makakapanakit sa'yo. Maraan niyang hinimas ang buhok nito. Ilang minuto rin sila sa ganoong posisyon nang marahan siya nitong itinulak at inayos ang sarili. Ayos ka na ba? Malakas itong bumuga ng hangin. Kailangan ko maging maayos. May utang pa akong kailangang bayaran. Kailangan ko pang magtrabaho. Here, uminom ka muna ng tubig. It will help you relax. Anya rito. Kinuha nito ang bote ng mineral water at ininom. Salamat Medyo kumalma na ako. Kahit nasa peligro na, trabaho pa rin ang iniisip mo. Kailangan kong isipin yun para tumapang. Wala namang magtatrabaho para sa akin. Pero mas kailangan mo magpahinga. Mas maigi siguro kung bukas, huwag ka na munang pumasok. Sayang naman ang kita sa palengke at sa bulaluhan. Bakit dalawang trabaho mo? May mga anak ka na ba? Hoy, tingin mo sa akin may anak na? Ganun na ba ako kalosyang? Nakanguso nitong sabi. Tiningnan niya ito. Simple lang ang ganda nito. Matangos ang ilong, natural na mapupula ang labi. Mahahaba ang bilik mata at medyo singkit ang mga mata. Hindi ito ganoon kaputi. Pero makinis naman ang balat. May katangkaran din ito. Hindi naman. Dalawa kasi ang trabaho mo kaya naisip kong baka may binubuhay kang pamilya. Anya rito. Kailangan Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Kailangan doble kayod. Lalo na at nagkanda utang-utang ako nang mamatay si Lola Maria. Paano ba naman? High school graduate lang ako. Kaya walang maayos na trabahong mapasukan. Oh, I'm sorry about that. By the way, I'm Knight. And you are? Beatrice, pero pwede mo akong tawagin Bea. Sabi nito sabay ngiti sa kanya. Napako ang mga mata niya sa mukha nito. Saglit siyang nag-isip at tumikim. Can I ask you something? Alanganing tanong niya. Ano yon? Libre lang naman magtanong Tsaka nawala ang antok ko dahil sa nangyari kanina. What if may mayamang lalaki na mag-alok sa'yo ng kasal? Tapos na magiging kapalit ay marangyang buhay. Papayag ka ba? Mayamang lalaki? Siyempre naman papayag ako. Ang ibig sabihin nun, hindi ko na kailangan magtrabaho pa. Pagsisilbihan ko na lang ang asawa ko. Basta pa hindi siya sadista o kaya ay matanda na. Sigurado ka? Papayag ka talaga? Kahit hindi mo siya mahal? Nabuhayan ng loob si Knight sa sinabi nito. Oo, kasi naman sa hirap ng buhay ngayon, kailangan na maging praktikal. Para sa akin, hindi basihan ng pagmamahal sa isang relasyon. Hindi ka naman mapapakain ng pag-ibig. Tsaka kung mabait naman ang magiging asawa mo, pwede na kayong magka-developan at mahalin ng isa't isa. What if alokin kitang magpakasal? Papayag ka ba? Mayaman ako. I can provide you with anything. Basta pakasalan mo lang ako. Seryoso niyang sabi rito. Napanganga si Beatrice sa sinabi niya. Ilang beses pa itong napakurap-kurap. Ha? Bakit mo naman ako gustong pakasalan? Naaawa ka ba sa akin? Nope. Wala kang malubhang sakit para kaawaan kita. Kaya lang, kailangan ko ng asawa. I want to fulfill my grandmother's wish. Ayokong mawala siya na may galit sa akin dahil hindi ko sinunod ang gusto niya. Paliwanag niya rito. Sandali itong natahimik. Ilang sandali pa, bumuga ito ng hangin. Sigurado ka ba dyan sa inaalok mo? Tsaka baka sadista ka at bugbugin mo lang ako. Mas gugustuhin ko pang maghirap kaysa mabugbog, no? Mahina siyang natawa at hinawakan ng kamay nito. I'm not that kind of person, Bea. Sisiguraduhin ko sa'yo na magiging masaya ka habang mag-asawa tayo. I will be faithful. And of course, I will protect you sa lahat ng mga gustong manakit sa'yo. Ang gusto ko lang, magkaroon ng asawa para tigilan na ako ng lola ko. Madali lang naman akong kausap Hindi na rin ako lugi sa'yo. Mayaman ka at guwapo. Hindi na ako maghihirap. Kailan ba ang kasal? Napatda siya sa bilis ng tugon nito. Sigurado ka? Pakakasal ka sa akin kahit hindi pa tayo lubos na magkakilala? Paninigurado niya rito. Ikaw yata ang hindi sigurado Baka ginugutay mo lang ako. Hindi
Let's set our wedding next week. Mamaya ipapaasikaso ko agad ang mga requirements para sa marriage certificate natin. Ready your birth certificate, valid ID, and then sabay na tayong kumuha ng Senomar. Okay, pero may kondisyon ako. Dahil magiging asawa mo na ako, kailangan mong bayaran ang utang ko. Siyempre, hindi na ako magtatrabaho kaya kailangan ko rin ng allowance. Sabi nito sa kanya. A gold digger. Sigaw ng isipan niya. Umiling siya. I know she's not. Sabi ng isang parte ng kanyang utak. Sure. How much do you need? 1 million? Ano? Milyon? Grabe, ang laki naman yan. 50,000 lang naman yung utang ko. Tsaka, kasya na sa akin ng 5,000 pang allowance. Pang isang linggo na yan. Baka nga sobra pa. I told you she's not. Sigaw ng isip niya. Nagdiwang naman ang puso ni Knight dahil sa nalaman. 50,000 lang ang utang mo. Akala ko pa naman malaki. Siguro para sa'yo maliit lang yon. Pero para sa aming mahihirap, malaki na ang ganyang utang, no? Okay, I will give you 50,000. Then susunduin kita mamayang 9:00. You should take a rest first. Sumakay ka na, ihahatid na kita. Sige, inaantok na rin ako eh. Diyan lang sa unahan ng bahay ko, Knight. Humikab ito pagkatapos. Pinaandar na niya ang sasakyan at ilang sandali pa, narating na nila ang bahay ng dalaga. This is your house? Sobrang liit naman yan. Marami pang butas at puro tarpaulin ang nakapalibot. Are you sure that you're safe here? Kunot noon niyang tiningnan si Beatrice. Mahina naman itong natawa. Oo naman no, safe na safe ako rito. Tsaka ang dami ko kayang kapitbahay. Sanay na ako rito. Mahigit 2 dekada na ako nakatira dito. Susunduin kita mamaya, okay? Muling tiningnan ni Knight ang bahay nito. Pwede bang sa bahay ka na lang muna tumira? Question niya. Hindi pwede hanggat hindi pa tayo kasal. Dito lang muna ako. Pinal nitong sabi. Fine. Sa loob ng 2 linggo, ikakasal na tayong dalawa. Pumasok ka na ta, alis na ako. Nang makapasok na ito ay saka siya umalis. Sigurado na siya na si Beatrice na ang babaeng hinahanap niya. Nang tumilaok ang manok, bumangon na si Beatrice kahit konti lamang ang tulog niya. Kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili. Pinag-isipan niyang mabuti ang naging desisyon niya. At sa totoo lang, para siyang nanalo sa loto. Mayaman na, gwapo pa. Sunod-sunod na katok ang narinig niya sa labas ng bahay. Isang beses pa niyang pinasadahan ng sarili sa salamin bago tinungo ang pinto. Hi, how's your sleep, Beatrice? Nakangiting tanong ni Knight sa kanya. Ayos lang naman. Tsaka salamat kanina. Tuloy ka muna sa loob. Pasensya ka na ha, talagang ganito lang kaliit tong bahay ko. Ayaw na sana niyang ayain ng binata. Kaya lang, curious siya sa magiging reaksyon nito. Pumasok naman ito at umupo sa upuang gawa sa kahoy. Tingnan mo bahay ko, Knight. Tsaka tingnan mo ako. Mahirap lang ako. At ikaw naman nakakaangat sa buhay. Wala akong diploma ng ipagmamalaki sa'yo. Kasi nga hanggang high school lang ang natapos ko. Sigurado ka ba talaga na magpapakasal ka sa akin? Seryoso niyang tanong dito. I'm 100% sure, Bea. Ikaw na ang babaeng hinahanap ko. Tsaka, it's a win-win situation, right? Aahon ka sa kahirapan at matutupad ko naman ang gusto ni Lola Romana. Just grab the opportunity. Kung sa bagay, tama ka dyan. O siya, tara na. Naunang lumabas si Knight at sumugod agad siya. Nilock niya muna ang bahay bago sumakay sa kotse ng binata. Makalipas ang 2 linggo, sa wakas ay ikakasal na sila ni Knight. Simple lang ang kasal at tanging ang kamag-anak at malalapit na kaibigan ng binata lamang ang mga imbitado. Hindi siya nakapag-imbita dahil wala naman siyang pamilya. Knight Montalban, do you take Beatrice Artazo to be your lawfully wedded wife? To have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do you part? Tanong ng pari sa binata. Saglit siya nitong tiningnan at nginitian. I do, Father. Sagot nito. Bigla siyang kinabahan nang tingnan siya ng pari. Beatrice Artazo, do you take Knight Montalban to be your lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do you part? Yes, I do, Father. Mabilis niyang sagot kahit nagwawala na ang kanyang puso.
By the power vested in me by the church and by the state, I now pronounce you as husband and wife. Nagpalakpakan ng mga bisita. Ilang beses siyang napalunok nang tingnan siya ni Knight. Mr. Montalban, you may now kiss your wife. Parang biglang tumigil ang mundo ni Beatrice nang dahan-dahang itaas ni Knight ang belong suot niya. Ilang sandali silang nagtitigan bago dahan-dahang ibaba ng asawa ang ulo at marahan siyang halikan sa labi. Napapikit siya sa kakaibang sensasyong naramdaman nang maglapat ang kanilang mga labi. Iminunot niya ang mga mata nang magsalita ito. Is this your first kiss? Pabulong nitong tanong. Nag-init ang mukha niya sa hiya. Sa totoo lang, wala pa siyang naging karanasan kaya labis-labis ang kabang nararamdaman niya. First kiss ko nga to. That's good. I will teach you how to kiss, sweetie. Sweetie? Bea ang pangalan ko ah. Kakakasal pa lang natin, nagloloko ka na. Inirapan niya ito, pero malakas nang itong tumawa. It's an endearment, Bea. Ang cute nga eh, sweetie. Bahala ka na nga. Pagdating sa reception ay muntik siyang mapasigaw nang hapitin siya nito sa bewang. Ipinakilala siya sa mga pamilya nito at mga kaibigan. Lola Romana, my gorgeous wife, Beatrice. Sweetie, my beloved Lola Romana. Pagpapakilala nito sa kanya at sa lola nito. Nagulat siya nang yakapin siya ni Lola Romana. Thank you so much, Iha. You make me happy. Really, really happy. Nakangiti ito nang bitiwan siya. Bakit ho kayo nagpapasalamat sa akin? Wala naman po akong ginawa para pasalamatan nyo. Nagpapasalamat ako dahil pinakasalan mo ang apo ko. Alam mo ba na walang nakakatagal sa kanya? Hindi marunong umiti sa iba, tsaka mataas yata ang standard sa babae. Mabuti na lang at natiis mo siya. Mahina pang bumungis-ngis si Lola Romana. Mahina naman siyang natawa. Nakula, ako dapat ang magpasalamat sa kanya. Magiging mayaman na ho ako at malalahian pa ako ng jeans niya. Sigurado ako magiging maganda at gwapo ang mga magiging anak namin. Tama ka, Iha. Bigyan niyo agad ako ng apo sa tuhod, ha? Kayang-kaya niyo yang gawin. Ay, ginagawa po ba yun, Lola? Di ba pwedeng mag-order na lang? Biro niya rito. Humagalpak naman ito ng tawa. Alam mo, Iha, gustong-gusto kita para sa apo ko. Kaya ka siguro niya nagustuhan eh. Lola, hindi naman kami nahing pala ka. Gulat na sigaw ni Beatrice nang mabilis siyang hilahin ni Knight at mas lalong hapitin sa bewang. Lola, hihiramin ko ho muna ang asawa ko. This is our first day being a married couple. So sulitin ko lang ho. Sabi ni Knight sa abuela habang nakangiti. Tumango naman ang ginang at matamis silang initian. Sure, iho. Huwag mo sasaktan si Beatrice, ha? Kundi ipapalapa kita sa mga buwaya. Lola naman, I'm your grandson. Dapat akong kampihan mo. I like her, and I want her to be your wife forever. Nakataas ang kilay at seryoso nitong sabi sa kanyang asawa. Tumawa lang si Knight bago siya hinila papalayo. Kinagabihan, nagpunta sina Knight at Beatrice sa bahay ng huli para kunin ang mga gamit nito. Pagkatapos, dumiretso na sila sa mansyon. Nakita niya kung gaano namangha ang asawa niya sa laki ng bahay. This house is your home now, sweetie. Nakangiti niyang sabi rito. Wow, ang laki ng bahay niyo. Dito na talaga ako titira? Nakangiti nitong tanong. Oo naman. Welcome to our home, Bea. Nakakahawa ang ngiti nito kaya maging siya ay napapangiti rin. Excuse me, senyorito. Nandito na ho ang lahat ng mga kasambahay, kasama na ang driver at guard ng mansyon. Magalang na sabi ni Nanay Loleng, ang mayordoma roon. Salamat ho, Nanay Loleng. Beatrice, let me introduce you to them. Bulong niya rito. Humarap sila sa mga kasama nila sa bahay. Everyone, gusto kong ipakilala sa inyo ang asawa ko. Ang inyong senyorita Beatrice. Anya sa mga kasama sa bahay. Sweetie, she's Nanay Loleng, ang mayordoma at pinakamatagal dito. May 3 siyang kasama, sina Inday, Lucy at Mona. Ang mga driver naman sina Mang Kiko at Mang Oscar. At ang mga guard, sina Mang Robert, Mang Hunyo at si Tomas. Hello sa inyo. Masaya akong makilala kayo. Magiling nitong bati sa mga tauhan. Masaya rin kung kaming makilala kayo. Sa wakas, may reyna na ang bahay na to, senyorita. Ani Nanay Loleng. Nako, over naman ho kayo sa senyorita. Bea na lang ho.
Nako, hindi po pwede yun, senyorita. Sweetie, dapat ka na masanay sa itatawag nila sa'yo, okay? Let's go sa taas. Ipapakita ko sa'yo ang kwarto natin. Inalalayan niya ang asawa paakyat sa kanilang kwarto. Masaya nitong inayos ang mga gamit at panay pa ang talon sa kama na parang bata. Napapangiti at napapailing na lang siya. Isang linggo na rin kasal sina Knight at Beatrice, pero wala pang nangyayari sa kanila. Nasa library si Knight at marami siyang trabaho na kailangan tapusin, kaya kailangan mag-overtime. Nag-angat siya ng ulo nang marinig ang katok sa labas. Sa tingin niya ay si Nanay Loleng yon. Parati kasi siya nitong ipinagtitimpla ng kape kapag subsub siya sa trabaho. Marahan niyang hinilot ang noo. Pasok. Bumukas ang pinto. Narinig niya ang hakbang papalapit. Nakapikit siya kaya hindi niya nakikita ang kung sino ang papalapit. Night, heto dinalahan kita ng kape. Wala ka pa kasi sa kwarto, kaya bumaba ako para ipagtimpla ka ng kape. Sabi ni Beatrice. Napaangat siya ng tingin sa nagsalita. Bakit ikaw ang nagdala ng kape ko? Dapat natutulog ka na. Kunot noon niyang sabi rito. Hindi siya nito pinakinggan. Nagpunta ito sa kanyang likuran at hinawakan ng noo niya. Night, asawa mo ko, kaya dapat ako nag-aalaga sa'yo, no? Wala akong ibang trabaho kundi ang pagsilbihan ka. Paliwanag nito at saka marahang hinilot ang kanyang ulo. Mahina siyang napaungol. May nabubuhay sa ibang parte ng katawan niya. Tama lang ba ang pressure ng pagbisil ko? Pero Bea, may ibang nabubuhay dahil sa ginagawa mo. Medyo nahihirapan niyang sabi. May ibang nabubuhay? Saang parte ba ha? Tingnan nga natin. Hindi mo magugustuhan kapag nalaman mo. Ano nga kasing parte yan? Baka gusto mong masahihin natin. Inosente nitong tanong. Malakas siyang napaubo. Sweetie, baka tumakbo ka. Nanunuklaw kasi yun. Biro niya pero hindi pa rin siya nito nagigets. Nanunuklaw? Ano yun, ahas? Tumikim siya sabay hila kay Bea kaya napaupo ito sa hita niya. Nagulat ito at napatitig sa kanya. Bea, hindi kita pipilitin na may mangyari sa atin. Dahil nire-respeto kita. Kahit na gabi-gabi ako naliligo sa malamig na tubig para hindi kita maangkin. Teka, ano ba talagang ibig mong sabihin? Naguguluhan talaga ako eh. I want to make love with you, sweetie. At ang ibig mo sabihin tungkol sa parte ng katawan ko na nabubuhay, si Junior. Aray ko naman, bakit hinampas mo ko? Ang bastos mo kasi eh. Tsaka, kasalanan ko bang wala akong alam sa make love na yan? Kung ikaw sana ang nag-initiate, di sana nakagawa na tayo ng baby. Mataray nitong sabi. Nire-respeto nga kita. Tsaka papayag ka ba, Bea? Oo naman, mag-asawa na tayong dalawa, Night. Natural lang naman yun, di ba? Then, let's make love tonight. I will make you mine every night. Tumayo siya at binuhat na parang bagong kasalang asawa. Teka lang, paano ang trabaho mo? Bukas na yan. Mas mahalaga ang paggawa ng baby. Excited niyang sabi. Ilang sandali pa nakarating na sila sa kanilang kwarto. Ilang sandali pa, pareho nilang naabot ang langit. And satisfaction are visible in their faces. Hinalikan niya ito sa noo. Ilang sandali pa, nakatulog na ito. Good night, sweetie. You're the best gift God gave me. I will treasure and protect you forever. Masuyo niya itong niyakap. Lumipas ang 2 linggo, mas lalong naging masaya ang pagsasama ni na Beatrice at Knight. Isang araw, habang nagbabasa ng libro sa sala si Beatrice, may dumating na mga bisitang hindi niya inaasahan. Tumaas ang kilay niya dahil para bang ang mga ito ang may-ari ng bahay. Excuse me, can you get us water? Nauuhaw kami eh. Maarteng utos ng babaeng blonde ang buhok. Excuse me, bakit hindi kayong kumuha ng tubig sa kusina? Wala ba kayong paa at kamay? Mataray niyang sabi rito. Who are you? Hindi mo ba ako kilala ha? I'm Kuya Knight's cousin. Dahil sa pagiging mabait ni Kuya Knight kaya lumalaki ang ulo ng mga katulong niya. Now, ikuha mo kami ng tubig. Excuse me ulit ah, hindi ako katulong dito. Kung pinsan ka ni Knight, asawa niya naman ako, kaya respetuhin mo ako. Matapang niyang sabi. Malakas naman itong tumawa. Matalim naman ang tanging ipinukol ng babaeng kulay brown at wavy ang buhok sa kanya. Grabe ka girl, masyado kang asyumera. Duh! Hindi ako asyumera no? Di ka yata invited sa kasal namin kaya wala kang alam. Hoy babae, tigil-tigilan mo ang pinsan ko ah.
Hindi siya nababagay sa isang kagaya mo. Eh sino bang mas bagay sa kanya? Siya ba? Itinuro niya ang babaeng kasama nito. Hindi pwedeng api-apihin lang siya sa sarili niyang pamamahay. Marunong siyang makibagay, pero asal kalye din siya kung kailangan. Dumaan si Inday at tinawag ito ng bisitang pinsan daw ng pinsan niya. Inday, ikuha mo kami ng tubig. Yung malamig. Bilis! Agad namang tumalima ang kasambahay. Masama niyang tiningnan ang pinsan ni Knight, ngunit ginisian lang siya nito. Ilang sandali pa, dumating na si Inday na may dalang malamig na tubig. Ano ka nga ulit sa buhay ng pinsan ko, ha? Tanong nito na may mapaglarong ngiti sa labi. Asawa niya ako. Ah! Bakit mo ko binasa ng tubig, ha? Baliw ka ba? Galit niyang sigaw rito. Malakas naman itong tumawa. Ano, malamig ba, ha? Bagay yun sa'yo para mahimasmasan ka. Kahit anong gawin mo, asawa niya ako. Walang magbabago dun. Lumapit si Beatrice sa pinsan ng asawa at malakas itong sinampal. What the heck? Did you really slap me, ha? Isusumbong kita kay kuya. Malakas siyang itinulak ng babae. Bumagsak siya sa sahig. Alice! Malakas na sigaw ni Knight. Hindi agad siya gumalaw sa sahig at hinintay ang asawa. Kuya, tingnan mo babaeng niya, no? Sabi niya asawa mo raw siya. I know she's not, right, kuya? Pa-inosente nitong tanong. What are you doing to my wife, Elise? Madiing tanong ni Knight. Agad siyang tinulungan nito. Hubby, huwag ka na magalit. Hindi naman niya alam na asawa mo ko eh. Tsaka, bakit hindi mo siya inibita sa kasal natin? Pa-inosente niyang tanong sa asawa. Kumaldita ang pinsan nito at marunong magdrama, pues, kaya niya rin ang ginagawa nito. Mabait siya sa mabait, pero may sungay rin siya. Nilalabas niya yon kapag kailangan. Hindi ako papayag na bastusin ka ng pinsan ko. Asawa kita, pamamahay mo to, sweetie. At ayoko sa lahat ay binabastos ka sa sarili mong pamamahay. Kuya, I don't know that she's your wife. Nagpapadyak pa si Alice. Still, Alice, look at what you've done to her. Sinabuyan mo pa talaga siya ng tubig at tinulak mo pa. You will pay for this. What? Siya naman ang nauna eh. She slapped me, kuya. Well, you deserve it. Bastusin mo ba naman siya sa pamamahay niya? Wala ka talagang galang. Mariing wika ni Knight sa pinsan. Inabutan ito ni Inday ng tuwalya at ibinalot agad yun sa kanya. Knight, Alice is your cousin. Dapat kampihan mo siya kaysa sa babaeng yan. Tsaka, didn't you miss me? Malanding tanong ng babaeng kasama ni Alice. Why should I miss you? Hindi kita asawa para ma-miss. But I'm your best friend, and I love you. You know that? Sigaw nito. Kitang-kita ang sakit sa mga mata nito. Umalis na kayo. I need to take care of my wife first. And Elise, we're not done yet. I will talk to your dad about this. Pwede na kayong umalis. Palihim niyang tiningnan ang dalawang babae. Parehong galit ang mga ito sa kanya, pero wala siyang pakialam. Inakay naman agad siya ng asawa sa kanilang kwarto. Pagkabihis niya ay tiningnan niya ang asawa na hindi pa rin maipinta ang muka. Knight, ayos ka lang ba? Tsaka pa naman nalaman na nandito ang palakang pinsan mo at yung patay na patay sa yung best friend mo? Tanong niya rito. I have my ways, Beatrice. Mabuti na lang at dumating ako. Kundi baka napano ka na. Nag-aalala nitong sabi. Mabuti ka mo dumating ka, kundi kalbo na ang babaeng yun. Pabulong niyang sabi. Mag-iingat ka sa kanya, Bea. Spoiled at maldita yung pinsan kong yun. Lalo na at laging kasama si Joanna. Baka may masama silang gawin sa'yo. What if kumuha ako ng bodyguard para sa'yo? Ay, wawa. Ang OA mo na yata mag-alala, Mr. Montalban. Tsaka kaya ko naman ng sarili ko eh. What if magtrabaho ka na lang sa office ko? Para lagi kitang nababantayan. What if hindi ka makascore ngayon? Masyado kang maingay eh. Biro niya rito. I'm just worried about you, sweetie. Ayoko may mangyaring masama sa'yo. Nilapitan niya ito at niyakap. Kayang-kaya ko ang sarili ko, kaya huwag ka na mag-alala pa. Okay, fine. Talo na ako sa pakikipag-debate sa'yo. Hindi mo talaga ako matatalo, no? Tsaka wala naman siguro silang gagawin sa akin. Takot lang nila sa'yo. Hindi ko sasantuhin ang sino mang kumanti sa'yo, Bea. Seryoso nitong sabi sa kanya. Nagulat at natakot siya sa sinabi nito. Alam niyang hindi ito nagbibiro. Hoy, masyado ka namang seryoso eh.
Halika nga rito, maupo ka muna. Luwagan natin tong damit mo. Hinila niya ito paupo sa kama at binuksan ng ilang butones ng suot nitong damit. Napasinghap siya nang bigla siya nitong halikan. Napapikit na lang siya at ninamnam ang malambot na labi ng asawa. Nang maghiwalay ang kanilang labi, tinitigan siya nito sa mga mata. You're so beautiful, Bea. I know na hindi pa natin masyadong kilala ang isa't isa. But we have forever to know each other. At alam ko matututunan din nating mahalin ang isa't isa. Seryoso nitong sabi. Ano ka ba? Huwag mo munang isipin yung love-love na yan. Mapipressure ka lang eh. Ang mahalaga, masaya tayong dalawa. Nagkakaintindihan at walang kaliwa ang nangyayari. Susunod na ang love niyan. Akala mo naman ang dami mo ng experience sa buhay pag-ibig ah. Let me remind you, my sweetie pie. I'm here first. Alam ko, pero kasi ang dami ko ng experience sa buhay. Tsaka lahat naman natututunan eh. Teka lang, bakit nga pala umuwi ka sa bahay? Tinawagan ako ni Nanay Loleng. Sinabi niya nandito ang pinsan ko. Kilala kong ugali nun. Akala naman nila papaapi ako. No way. Matapang niyang tiningnan ng asawa. I'm so lucky to have you, sweetie. Kinintalan siya nito ng halik sa labi. Lumalim ang kanilang halik, hanggang sa nauwi yun sa pag-iisa ng kanilang katawan. Lunes na naman kaya maagang nagising si Beatrice, kahit na parang binugbog ang katawan niya. Hindi niya na mabilang kung ilang beses siyang inangkin ng asawa, para bang sabik na sabik ito palagi sa kanya. Good morning, Iha. Ang bango naman ng niluluto mo. Nakangiting bati ni Lola Romana sa kanya. Gusto niyang siyang naghahanda ng agahan ng asawa niya, kaya maaga pa lamang ay nasa kusina na siya. Good morning po, Lola. Ginunat niyo naman po ako. Kailan pa ho kayo nakabalik? Pinunasan ni Beatrice ang kamay at hinalikan sa pisngi ang abuela. Nagbakasyon kasi ito ng 1 buwan sa Australia. Kararating ko lang, Iha. Mukhang masayang-masaya ka sa pagluluto kaya hindi mo ko napansin. Gusto ko kasi na ako mismo ang naghahanda ng pagkain ni Night. Gusto ko healthy ang mga kinakain niya. I'm so happy na nakahanap ng babaeng kasing bait mo ang apo ko. Thank you, Iha. Si Lola talaga? Huwag kayong magpasalamat sa akin. Ginagawa ko lang tong responsibilidad ko bilang asawa. Ay pala ka, nagulat siya nang biglang may yumakap sa kanya. Hindi niya na kailangan lumingon para alamin kung sino yon. Amoy pa lang, kilala na niya. Pinatay niya muna ang gas stove bago nilingon ng asawa. Bakit ka ba nanggugulat ha? Kita mong nagluluto ang tao eh. Inis niyang sermon dito, malakas siyang tinawanan nito. You're beautiful in your pink apron, sweetie. Anito sa may kindat. Kinilig naman siya. Napalingon siya nang malakas na tumikhim si Lola Romana. Lola, kailan pa ho kayo dumating? Why didn't you call me? Mabilis na nilapitan ni Night ang abuela at hinalikan nito sa pisngi. I really want to surprise you, Iho. I'm happy to see both of you happy. Sana tumigal ang pagsasama niyong dalawa. Hindi ko na po siya pakakawalan. Seryoso nitong sagot. Siguraduhin mo lang yan, Mr. Montalban, dahil kapag ng babae ka, sementeryo ang kahahantungan mo. Biro niya rito. I won't do that, sweetie. I promise. Promises are meant to be broken, di ba? Tsaka, paano kung makahanap ka ng babaeng mamahalin mo? I won't do that, Bea. Believe me. Putol nito sa sinasabi niya. Napanguso siya. Halimbawa nga lang. I don't want to hear that. Hindi na ako maghahanap pa ng iba. Mga apo, nandito pa ako sa harapan niyo, oh. Naiiling nitong sabi. Napangiti na lang siya at inihanda na ang pagkain sa mesa. Bago umalis ang asawa niya, may ibinigay itong black card. Kung gusto niya raw mag-shopping, yun ang gagamitin niya. Ayaw niya nga sanang tanggapin, pero mapilit ito. Kaya naman nagbili siya para pumunta sa mall at bumili ng mga bagong gamit. Nasa mall na si Beatrice at namimili ng damit sa women's clothing section nang biglang may humina sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya ang pinsan ni Night. Anong ginagawa mo rito? Winawaldas mo ba ang pera ng pinsan ko, ha? Taas ang kilay na tanong ni Alice sa kanya. Hindi siya nagpatalo at tinaasan din ito ng kilay. And so? Ang pera ng asawa ko, pera ko rin. May problema ka ba ron? Mataray niyang sabi. Wow! Pinamumukha mo lang talaga na gold digger ka. I will give you 2 million pesos, just leave, Kuya Knight. Mayabang nitong sabi. Malakas siyang natawa at kinuha ang black card sa wallet niya. 2 million?
Hindi mo ako mababayaran, Elise. Tingnan mo nga tong black card na ibinigay sa akin ng asawa ko. I can buy whatever I want. Luxury clothes, bags, jewelries, anything. Kaya itago mo na lang yung 2 million mo. May araw ka rin sa aking babae ka. I will make sure na iiwan ka ni Kuya Knight. Hindi siya bagay sa isang hampas lupang katulad mo. Pakialam ko ba, mamatay ka na lang sa inggit hanggang sa maging violet ka. Nakangisi niyang sabi sabay talikod. Ipinagpatuloy na niya ang pamimili ng mga gamit na kailangan niya. Nagpunta rin siya sa grocery para bumili ng mga sangkap para sa lulutuin niyang kaldereta para kay Knight mamaya. Hindi ito mahilig sa matatamis, pero bumili siya ng sangkap para gumawa ng mango float. Samantala, sa opisina ni Knight, busy siya sa pagbabasa at pagpirma sa mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mesa nang biglang may pumasok. Nakita niyang nanginginig ang kanyang sekretarya. What happened, Matilda? Kunat noon niyang tanong dito. Kasi ho sir, nagpupumilit pumasok yung babae sa labas. Natatakot nitong sabi. Hindi pa siya nakakapagsalita nang pumasok si Joanna sa loob. Napabuntong hininga siya at sinenyasan si Matilda na lumabas ng office. Why are you here, Joanna? Malamig ang boses na tanong niya sa babae. Lumapit ito sa kanya at marahang hinawakan ang balikat niya. Napapikit siya sa inis. Didn't you really miss me, huh? I know ginagawa mo lang lahat ng to para pagsilosin ako. Now I'm regretting kung bakit inuna kong pangarap ko kaysa sayo. Akma siyang hahalikan nito, kaya inilayo niya agad ang sarili. Get your hands off me, Joanna. Sigaw niya at matalim itong tiningnan. I know you still love me, Knight. I can trade my career just to be with you. I will choose you, babe. Nagmamakaawa ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. I am already married, Joanna. Have some decency. Galit niyang bulyaw. Hinilamos niya ang kanyang mga kamay sa mukha. Remember this, Joanna. I didn't love you. Itinatak ko lang sa isipan ko noon na magkababata tayo at palaging sinasabi ni Lola na bagay tayong dalawa. Kaya akala ko ikaw na ang tamang babae para sa akin. But I was wrong. You see, I love my wife at hindi ko siya sasaktan. Anya sa seryosong boses. Tumabingi ang pisngi niya nang malakas siyang sampalin nito. I thought you loved me too. I hate you. I really hate you. Galit at naiiyak na sabi nito sa kanya. Hahayaan kitang sampalin ako ngayon, but I won't allow it next time. Hindi ka magiging masaya sa kanya. Pinapangako ko yan. If something bad happens to her, hindi ko alam kung ano magagawa ko sa'yo. Do you think I'm afraid? My family is powerful, kaya hindi uubra ang pananakot mo sa akin. I will make you and your wife's life a living hell. Try me then, Joanna. I'm not Knight Montalban for nothing. Matalim siyang tiningnan ng babae bago lumabas mula sa kanyang opisina. Napaupo siya sa swivel chair. Hindi niya hayaan na masaktan ng asawa niya. He will protect her at all costs. 6:00 na nang makauwi sa bahay si Knight. Iniisip niya pa rin kung paano po protektahan ng asawa nang hindi nito nalalaman. Ayaw niyang mag-alala ito. Habi, late kaya yatang nakauwi ngayon. Kumusta ang araw mo? Salubong sa kanya ni Beatrice. A little bit boring. Halos wala na nga akong matrabaho kasi tumatakbo ka palagi sa isip ko. Nakangiting Anya rito na ikinapula ng pisngi nito. Ay sus, binola pa ako. Kung panitakbo ko sa isipan mo, sana napagod na ako. Nakangiti nitong sabi sabay yakap sa kanya. I missed you so much, wife. Malambing niyang sabi. May problema ba ha? Sobrang sweet mo yata ngayon. Palagi naman akong sweet ah. Tsaka wala akong problema. Miss na miss lang talaga kita. Oo na po, naniniwala na ako sa'yo. Tara na sa kusina, ipinagluto kita ng kaldereta. Talaga? Hindi ako masyadong kumakain ng karne pero dahil ikaw ang nagluto, sigurado ako masarap yun. Naman, tara na, para masabayan natin si Lola Romana sa pagkain. Hinila nito ang kanyang kamay papasok sa kusina. Sweetie, Tawag niya rito. Huminto ito at tiningnan siya. He really can't take his eyes away from her beautiful face. May sasabihin ka? can you be my dessert tonight? Pili niyang tanong dito. Malakas siyang hinampas ni Beatrice. Night, yung bibig mo. Lagyan mo ng preno. Baka mamaya may makarinig sa'yo. Nakakahiya. Matalim siya nitong tiningnan. Malakas naman siyang natawa.
Pinagsilbihan siya ng asawa tulad ng lagi nitong ginagawa, kaya mas lalo lang nahuhulog ang loob niya rito. May mabuti itong puso, simple at isang perfect wife para sa kanya. Pagkatapos kumain, inihatid pa ni Beatriz ang lola Romana niya sa silid nito para painumin ng gamot at asikasuhin. Kaya botong-boto ang abuela niya rito. Umakyat na siya sa kwarto nila para maligo. Hindi niya nilak ang pinto. Ilang minuto na rin siya sa loob ng banyo nang biglang bumukas ang pinto. Nagtama ang mga mata nila ni Beatriz. Gulat na gulat ito habang nakatingin sa naguhuramentado niyang pagkalalaki. Do you like it, sweetie? Nang aakit niyang tanong, sunod-sunod na napalunok si Beatriz. Lalabas na ako. Ikaw na muna ako na maligo. Ah, Night! Sigaw nito nang hilahin niya ito papalapit sa kanya. Yumuko ito. Ramdam niya na namumula na ang mukha ng asawa. Masanay ka na, Beatriz. You're my wife at makikita mo palagi akong ganito. Night? Hindi niya na pinatapos pa ang sasabihin ng asawa dahil sinunggapan niya agad ito ng halik sa labi. Ilang beses niyang inangkin ng asawa hanggang sa mapagod ito. Nagising si Beatriz nang makaramdam ng gutom. Napailing na lang siya nang maalala ang nangyari kagabi. Ang lakas ng resistensya ng kanyang asawa. Hindi na niya nakita si Night. Nakaramdam siya ng lungkot dahil hindi niya nasilayan ang gwapo nitong mukha at hindi niya naipaghanda ng pagkain. Bumangon siya at pumasok sa banyo para maligo. Papalabas na siya ng banyo nang bumukas ang pinto ng kwarto nila ni Night. Nakita niya ang asawa. Napahinto ito nang makitang nakatapis lang siya ng tuwalya. Pinaningkitan niya ito ng mga mata. Hoy, Mr. Montalban, wag mo ako tingnan ng ganyan ha. Pagod na pagod ako kagabi. Naiinis niyang sabi dito. Malakas naman itong tumawa at nilapitan siya. Hinampas niya ito sa braso pero hindi ito nagpapigil at hinalikan lang siya sa labi. I won't make love to you, sweetie. Hindi ka pwedeng mapagod dahil may pupuntahan tayong party mamayang gabi. Nakangiti nitong sabi. Kumunot ang noo niya habang nakatitig dito. Party? Anong party? Baka ma-out of place lang ako ron. Alam mo namang wala akong alam tungkol sa party-party ng mga mayayaman. Don't worry, everything's ready. Ikaw na lang ang kulang. Mamaya pupunta rito sa bahay ang hairstylist at makeup artist para pagandahin ka. Bakit? Hindi ba ako maganda sa paningin mo, ha? Of course you are. Kailangang ikaw ang pinakamaganda mamayang gabi. Wait, hindi pwede. Dapat walang ibang makakakita ng kagandahan mo. Baka maagaw ka sa akin. Seryoso siya nitong tiningnan. Natawa naman ito. Gusto mo bang idago mo na lang ako sa bulsa mo para hindi nila ako makita? Kung pwede pa lang, ginawa ko na. Anyway, I should go. May aasikasuhin pa ako. I will pick you up at 5 p.m. Okay, hubby. Ingat ka ha. Tsaka, pasensya na dahil hindi kita naasikaso kanina. Don't worry, babawi ka naman sa akin bukas eh. And with interest. Pilyo nitong sabi sabay kindat. Natawa na lang si Beatriz sa kapilyuhan ng asawa. Kinintalan pa siya ng mabilis na halik sa labi bago ito umalis. Samantala, agad na sumakay si Knight sa kanyang sasakyan at nagpunta sa isang liblib na lugar. Isa yung hideout para sa mga miyembro ng VIP Black Ninja na katulad niya. Pagpasok niya sa loob, nagsuot siya ng mask at pumasok sa loob ng isang kwarto. Malamlamang ilaw, nakaupo roon ng isang lalaki na nahuli niyang sumusunod sa kanyang asawa at muntik pa itong saktan. Pakawalan mo ako! Sigaw nito nang makita siya. Malamig niya itong tiningnan. Why should I do that? Muntik mo nang patayin ang asawa ko. And you will pay the price big time. Dahan-dahan siyang naglakad papalapit dito. Kinuha niya ang baril sa likod ng kanyang pantalon at itinutok yon sa ulo ng lalaki. Nagpumiglas naman ito at panayang sigaw. Wag! Wag mo akong patayin! Pakiusap! Pagmamakaawa nito. Nawala ang tapang nito kanina. Sino nag-utos sa'yo para patayin ang asawa ko? Tanong ni Knight. Diniin niya ang dulo ng baril sa noo nito. Sasabihin ko na, si Ma'am Joanna, siya ang gusto magpapatay sa kanya. Sabi na nga ba, kung akala niya maiisahan niya ako, dun siya nagkakamali. Pakawalan niyo na po ako. Pakawalan mo na ako. Not yet. Pagbabayaran mo pa rin ang ginawa mo. I will make sure your life will be a living hell. At isusunod ko si Joanna sa'yo. Malakas niyang sinuntok ang mukha ng lalaki. Sunod-sunod. Para itong punching bag sa paningin niya. Hindi niya papayagan na may manakit kay Beatriz. Talagang nagdilim ang paningin niya. Pare, that's enough.
May bala ka bang patayin siya? Awat ni Lawrence sa kanya. Nagtaas baba ang kanyang dibdib dahil sa sobrang galit. I will really kill him. Galit niyang sigaw. Hindi niya naman nasaktan ng asawa mo. Huwag mong dungisan ang kamay mo, Nay. I can kill for her. And I can go to hell for her safety, Lawrence. Alam mo ngayon lang ako nagmahal ng ganito. I know. Kaya lang, isipin mo kapag nalaman ni Beatrice na pumatay ka ng tao para sa kanya, sa tingin mo ba ay matutuwa siya? Natahimik siya sa sinabi ng kaibigan. Fine, I will let him go. Galit niyang sabi. Matalim niyang tiningnan ang lalaki nakahandusay sa sahig sabay alis. Kailangan niyang makita ang asawa para kumalma siya. Sa mansyon ng mga Montalban, nakapagbihis na si Beatrice. Namangha siya sa ganda ng suot niyang damit. Ilang beses pa siyang kumurap-kurap dahil naninibago siya sa mukha niya. She's wearing a long sexy dress, nude color, na may sequin sa bandang dibdib at hapit na hapit sa kanyang katawan. May slit sa kaliwang banda kaya kita ang makinis niyang balat. She also wears a 2-inch heels. Mas tumangkad siya dahil doon. Light makeup lamang ang iniligay sa kanya. Kinulot ang ibabang bahagi ng kanyang buhok kaya mas lalong lumitaw ang kanyang ganda. Isinuot ni Beatrice ang jewelries na ibinigay sa kanya ng asawa. Wow, ang ganda ko! Ako ba talaga to? Nakangiting tanong niya sa sarili. Yes, you're so gorgeous, sweetie. Nagulat siya nang iharap siya ng asawa at mariing halikan. Matapos halikan, masuyo nitong hinaplos ang kanyang pisngi. Night, ginulat mo naman ako. Let's go to the party. I want everyone to know that you are mine. Sa'yo lang naman talaga ako. Walang makakaagaw sa akin mula sa'yo. That's good to hear, Beatrice. Kapag may nanakit sa'yo, tell me. Akong bahala sa kanila. Seryoso nitong sabi na siyang nagpatayo sa balahibo niya. Marahas niya itong nahampas sa balikat. Hoy, ano ka ba? Iba talagang pakiramdam ko sa mga ganyan mo. Matalim niya itong tiningnan. Ninitian lang siya nito at hinawakan ang kamay niya. Let's go, sweetie. By the way, ang gwapo-gwapo mo sa suot mo. Puri niya rito. Pinisil nito ang tungkay ng kanyang ilong. Napanguso naman siya. Alam ko, kaya nga patay na patay ka sa akin eh. Anito saka malakas na tumawa. Asa ka? Tara na nga. Hindi na niya ito papalabas ng kwarto. Ilang sandali pa nakarating na sila sa pagdadausan ng party. Isang malaking mansyon ang pinuntahan nila. Wow, ang laki naman ng bahay na to. Tsaka malawak din ng garden. Ang gaganda pa ng mga bulaklak. Namamanghang sabi ni Beatrice. You want flowers? Pwede ka namang magtanim sa mansyon. Just tell me at pagagawan kita ng garden dun. Nakangiting sabi ni Knight. Talaga? Gusto ko nga magkaroon ng garden para may pagkakaabalahan din ako. Bukas na bukas may garden ka na. Wow ganun kabilis. I can do anything for you, sweetie. Sabi nito sa may kindat. Kininig naman siya, kaya napangiti na lang. Maraming businessman ang bumati sa kanila ng asawa. Medyo nahihiya siya at nakaramdam na rin ng pagod kaya nag-excuse muna siya kay Knight. Knight, gusto ko munang maupo ron. Nangangalay na kasi ang paa ko eh. Pabulong niyang paalam sa asawa. Sasamahan kita. Hindi na. Kaya ko naman eh. Kailangan ko lang maupo muna. Tsaka nakakahiya naman kung iiwan mo sa ere mga kausap mo. Putol niya sa sinabi nito. Okay, just call me kung gusto mo nang umuwi, okay? Hinalikan muna siya nito sa pisngi bago pinakawalan. Nagpunta si Beatrice sa dulong bahagi ng garden at doon naupo. Hindi pa siya nagtatagal doon nang makita niya sina Joanna at Elise na papalapit sa kanya. Nandito pala ang basurang katulad mo. Mataray na sabi ni Elise. Hindi siya nagsalita at tiningnan lang ang mga ito. Don't worry, Elise, dahil hindi na siya makakatakas pa sa akin. Nagulat siya nang may tumakip sa ulo niya. Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw niya. Nakaramdam siya ng takot nang unti-unti siyang manghina. Ang mukha ni Knight ang huli niyang naalala bago siya nawala ng malay. Samantala, matapos makipag-usap si Knight sa mga possible investors, nagpaalam na siya sa mga ito. Hinanap niya ang asawa pero hindi niya makita. Kaya sinubukan niya itong tawagan. Panay lang ring pero walang sumasagot. God, where are you, Beatrice? Palakad-lakad siya at hindi alam ang gagawin. Nilapitan siya ni Lawrence. Knight, what's the problem? Hindi ka yata mapakali. My wife is missing. Kanina ko pa siya hinahanap, hindi ko siya makita. I already called her pero walang sumasagot. Masama ang kutob ko, Lawrence. Let's check the CCTV.
Tsaka wala ka bang inilagay na tracking device sa alahas ng asawa mo? Yeah, you're right. Nilagyan ko ng tracking device ang suot niyang singsing. I must find her. Mabilis na tumakbo si Knight palabas ng mansyon. Wait, sasama ako sa'yo. Sigaw ni Lawrence na nakasunod pala sa kanya. Lawrence, ikaw na ang magmaneho ng sasakyan. I need to track my wife first. Inihagis niya ang susi sa kaibigan. Okay, let's go. Agad silang sumakay sa kotse. Kinuha ni Knight ang cellphone at may pinagpipindot doon. Nakita niyang hindi gumagalaw ang red dot. Iyon ang indikasyon kung nasaan ang asawa niya. Did you already track her location? Tanong ni Lawrence. Yes, sa binondang lokasyon. Isang abandonadong building. Mabilis niyang sagot. You need to call the police, Knight. Alam kong kaya natin silang patumbahin pero nandun ang asawa mo. Kailangan nating magdoble ingat para hindi siya masaktan. Nag-message na ako kay Edward, ang kaibigan kong pulis. I already sent him the location. Ipinikit ni Knight ang kanyang mga mata. Hindi siya madasaling tao. Pero noong mga oras na yon, ipinagdasal niya ang kaligtasan ng kanyang asawa. Hindi siya takot sa bala, kahit pa kay kamatayan. Pero natatakot siyang mawala si Beatrice. Ilang sandali pa nga nakarating na sila sa abandonadong building. 5 metro ang layo kung saan nila ipinark ang sasakyan. Kinuha ni Knight ang baril, ganun din si Lawrence. Ikaw ang magiging lookout ko dito sa labas, Lawrence. Ako nang papasok para iligtas ang asawa ko. Seryoso niyang sabi rito. Sigurado ka ba? Hindi mo alam kung ilang tao ang dumukot kay Beatrice. Hindi mo na nga tinignan ng CCTV kung sino talaga ang dumukot sa kanya eh. I don't need to. Alam kong si Joanna ang may pakana ng lahat ng to. I will make her life miserable. Humanda ang babaeng yun sa akin. Sige na, pumasok ka na sa loob. Just call me if you need help, Knight. Mag-iingat ka. Tinapik siya sa balikat ni Lawrence bago siya pumasok sa loob. Maingat ang bawat hakbang niya. Nakita niya ang isang tauhan na nagbabantay sa labas. Mabilis niya itong nilapitan at pinalo ng baril ang sentido nito. Agad itong nawala ng malay. May konting siwang ang kwarto kaya sinilip niya kung sino-sino ang nasa loob. Nagtagis ang bagang niya nang makitang malakas na sinampal ni Joanna ang kanyang asawa. You're a witch! Mamaalam ka na dahil ito na ang huling gabi mo. Sigaw ni Joanna. Any last words, Beatrice? Akala mo talaga mapupunta sa'yo si Kuya Knight? You're wrong. Dahil hindi ako makakapayag na isang hampas lupa lang ang magiging asawa niya. Nagulat si Knight nang marinig ang boses ni Elise. Kumuyom ang kamao niya. I will teach you a lesson, Elise. Pabulong niyang sabi. Akmang papasok na siya nang malakas na tumawa si Beatrice. Kumunot ang kanyang noo dahil doon. Hah! Anong nakakatawa sa sinabi ko? Baliw ka na ba? Galit na sigaw ni Joanna. Hindi ako baliw. Hindi ako katulad ninyo. Kung hindi ba naman kayo syonga, papatayin niyo lang din naman ako, hindi niyo pa ginawa. Eh baka mamaya niyan dumating ang knight in shining armor ko. Di palpak ang plano niyo. Gusto mo na ba talagang mamatay? O sige, pagbibigyan kita. Itinutok ni Joanna ang baril sa asawa niya, kaya mabilis siyang pumasok at inagaw ang baril sa babae. Dahil doon, nagkaroon ng putukan. Malakas niyang binalya ang babae kaya tumilapon ito. Kinuha niya ang baril at itinutok sa mga ito. Kuya Knight, huwag mong ipuputok yan! Natatakot na sigaw ni Elise. Mabilis niya namang inalis ang pagkakatali kay Beatrice. Tiningnan niya ang asawa habang ang baril ay nakatutok pa rin sa dalawa. Are you okay, sweetie? Nag-aalala niyang tanong dito. Ayos lang ako, Knight. Salamat at dumating ka. I will always be your... Knight! Naputol lang sasabihin niya nang bigla siyang hinampas ng upuan ni Joanna. Mabilis niyang naprotektahan si Beatrice. Napaigik siya sa sakit, pero tiniis niya yon. Masama niyang tiningnan ang dalawang babaeng nasa harapan niya. Do you think matatakasan yung ginawa niyo sa asawa ko? Dahan-dahan siyang lumapit sa mga ito. Nagulat pa siya nang maglabas ng patalim si Joanna. She's very desperate. Huwag kang lalapit. Kundi papatayin kita. Sigaw nito. You can't scare me, Joanna. You know what I can do. Mabilis niyang sinipa ang kamay ng dalaga. Lumipad ang patalim na hawak nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Lawrence kasabay ng mga pulis. Knight, ayos lang ba kayo? Tanong ni Lawrence sa kanya. Yes, salamat pare. Sir, kailangan ho kayong sumama sa presinto para formal na maghain ng reklamo laban sa kanila. Sabi ng pulis na rumisponde sa kanila. Okay, susunod kami.
Salamat, sir. Binalingan niya si Joanna at Elise. Galit ang nakikita niya sa kababata, habang nagmamakaawa naman siyang tiningnan ng pinsan niya. Kuya Knight, I'm your cousin. Please don't do this to me. Nagmamakaawa nitong sabi. You're old enough to know what is right and wrong, Elise. Pinagtangkaan niyo yung buhay ng asawa ko. And I will make sure na pagbabayaran niyo yun ng malaki sa kulungan. Malamig at madiin niyang sabi sa mga ito. Matapos nilang mag-file ng kaso, iniuwi na niya ang asawa sa kanilang bahay. Dahil sa mga nangyari, agad itong nakatulog. Nakalipas ang isang buwan, nakalimutan na rin ni Beatrice ang nangyari. Hindi pinatawad ni Knight ang pinsang si Elise kahit na kinausap ito ng mga magulang ng dalaga. Nakulong ito at si Joanna. Kailangan ng mga itong matuto sa kasalanan ginawa. Isang umaga, nagising si Beatrice na wala sa tabi niya si Knight. Bumangon na siya at nag-ayos ng sarili. Pagbaba niya sa kusina, nakita niya si Lola Romana na mag-isang nag-aalmusal. Good morning po, Lola Romana. Bati niya at hinalikan to sa pisngi. Good morning naman, Iha. Halika't sabayan mo na akong kumain. Bati nito pabalik. Sure po. Napahaba yata ang tulog ko at hindi na ako nahintay ni Knight. Kumuha siya ng pagkain at inilagay sa plato. Oo nga. Sinundo kasi niya si Freda sa airport. Ngayon ang dating nun. Freda? Sino ho yun? Hindi mo ba kilala si Freda? Hindi ho. Sino ba siya? Kunot noon niyang tanong kay Lola Romana. Si Freda ang best friend ni Knight. Sa ibang bansa kasi naglalagi ang batang yon dahil sa kanyang karir. Isa siyang model at designer ng mga damit. Nasa boses ni Lola Romana na proud ito kay Freda. Nakaramdam siya ng konting kirot kasi wala siyang maipagmamalaki sa pamilya ng mga ito. Best friend na naman? Sa isip-isip niya. Ang dami naman yatang best friend ng asawa niya at puro babae pa. Ganun po ba, Lola? Excited na po ako makilala siya. Pilit niyang pinasigla ang boses. Nako, Iha. Sigurado ako magkakasundo kayo noon. Sana nga po. Pabulong niyang sabi. Pagkatapos kumain, inihatid ni Beatrice si Lola Romana sa silid nito at pinainom ng gamot. Bumalik siya sa kwarto para mag-ayos ng sarili. Pero nakaramdam siya ng antok. Nahiga siya sa kama at tuluyang nilamon ng antok. Nagising siya nang makaramdam ng sakit ng ulo at pagsusuka. Mabilis siyang nagpunta sa banyo at doon dumuwal. Nang hihina siyang naghilamos ng muka pagkatapos sumuka. Anong nangyayari sa akin? Wala naman akong kinain na panisa. Tanong niya sa sarili. Inayos niya na lang ang sarili nang maging maayos ang pakiramdam niya. Lumabas siya ng kwarto. Papunta na sana siya sa kusina nang marinig niya ang malakas na tawanan sa sala. Kumunot ang noo niya nang makita si Knight. May kasama itong maganda at sexing babae. Malakas siyang tumikhim para maagaw ang atensyon ng dalawa. Knight, nakauwi ka na pala. Nilapitan niya ito. Nakangiti naman siyang tiningnan ng babaeng kasama nito. Sweetie, I would like you to meet my best friend, Freda. Freda, my wife, Beatrice. Pagpapakilala nito sa kanila ni Freda. Hi, Freda. Bati niya rito. Hello, Bea. You're so beautiful. Kaya pala nabihag mo ang puso ng kaibigan ko. Nakangiti nitong sabi. Nako, hindi naman. Sweetie, kailangan muna namin mag-usap ni Freda. Sige, maiwan ko na muna kayo. Anya sa mga ito. Simula nung dumating si Freda sa bahay, halos wala na silang oras ni Knight. 2 linggo na rin na para silang hindi mag-asawa. Mas madalas pa ng kasama nito si Freda. Kaya naman nakaramdam siya ng selos. Hindi naman siya selosa, pero nakakapiko na rin kasi. Isang gabi, hinintay ni Beatrice ang asawa. Ngunit 10:00 na ng gabi, wala pa ito. Dahil sa inis niya, umalis siya ng bahay. Ilang sandali pa, nakauwi na siya sa bahay ng kanyang Lola Maria. Pumasok siya at nahiga sa kama. Doon, umiyak siya ng umiyak dahil sa sakit na nararamdaman. Hanggang makatulog siya na mugto ang mga mata. Samantala, madaling araw na natapos ang preparation ni Knight at Freda sa surprise proposal niya kay Beatrice. Pagpasok niya sa kwarto nila, nagulat siya dahil malinis ang silid at wala ang asawa niya sa kama. Bigla siyang kinabahan. Binulabog niya ang buong kabahayan para itanong kung saan nagpunta si Bea. God, where is she?
Hindi ko mapapatawad yung sarili ko pag may mangyaring masama kay Beatrice. Sabi niya habang iniisip kung saan ito pwedeng magpunta. I told you kasi sabihin mo na sa kanya ang totoo. Pero gusto mo talagang pagsilosin ng asawa mo. Yan, nilayasan ka tuloy. Nakairap na sabi ni Freda sa kanya. I need to do that para hindi siya makahalata. Naging sobrang OA mo kasi eh. Wait, alam ko na kung saan ko siya pupuntahan. Freda, sa hotel ko na siya dadalhin. Change the schedule of my proposal. Gagawin ko na yun bukas. Okidoki. Sige na, puntahan mo ng mahal na Rina. Taboy nito sa kanya. Mabilis na pinaharurot ni Knight ang sasakyan niya papunta sa dating bahay ni Beatrice. Alam niyang doon ito pupunta. Nang makarating siya sa bahay nito, pumasok siya sa loob. Hindi yun nakalock. Nakahiga si Beatrice sa kama. Marahan niyang hinaplos ang mukha nito. I'm sorry, sweetie. It's not my intention to hurt you. Gusto ko lang namang sorpresahin ka eh. Don't worry, hindi na mauulit. Hinalikan niya ito sa noo at binuhat. Mabuti na lamang at nahimbing ang tulog nito. Ilang sandali pa ay nasa hotel na sila. Inihiga niya ito sa kama. Tinawagan niya si Freda para ito ang mag-ayos bukas kay Beatrice. Tinabihan niya ito at mahigpit na niyakap. Nagising si Beatrice dahil masama ang pakiramdam niya. Nagulat siya dahil wala na siya sa bahay ni Lola Maria. Nasusuka siya kaya dali-dali siyang nagpunta sa banyo. Paglabas niya, nakita niya si Freda. May pagkain na rin sa mesa. Good morning, Bea. How's your sleep? Malambing nitong tanong sa kanya. Maayos naman ang tulog ko. Teka lang, paano ako napunta rito? Nagtataka niyang tanong. Nako, later ko nasasabihin sa'yo. Baka abutin tayo ng taon kapag ako ang katsikahan mo. Kumain ka na muna. Hinila siya nito. Dahil gutom, naubos niya ang pagkain. Dahil tapos ka ng kumain, maligo ka na at bibihisan kita. Bibihisan? Anong pinagsasabi mo? I mean, aayusan pala. Baka patayin ako ni Knight kapag ako ang nagbihis sa'yo. Malakas itong natawa. Hindi niya ito maintindihan. Bakit kailangan mo akong ayusan? Basta, wag na maraming tanong. Tumatakbong oras oh. Tiningnan pa nito ang orasan. Agad na nga siyang pumasok sa banyo para maligo. Sa loob na rin siya nagsuot ng damit. Paglabas niya, hinila siya ni Freda at sinimulang ayusan. Ilang sandali pa nga, namangha siya sa naging itsura niya. Pumalakpak si Freda. You're undeniably gorgeous, girl. Kaya patay na patay ang si Knight eh. Kinikilig nitong sabi. Teka lang, wala ba kayong relasyon ni Knight? Kunot noon niyang tanong. Nagulat siya nang malakas itong natawa. Ano ka ba? Wala no? Tsaka, I'm a transgender woman. Hindi ako papatulan nun. Best friend lang talaga kaming dalawa. Ano? May itlog ka dati? Hoy, makaitlog ka naman. Past is past na nga ni. O siya, bilisan mo na dyan at naghihintay na ang knight in shining armor mo. Inihatid na siya ni Freda sa malaking function hall. Nagsimula na siyang maglakad. Tumigil siya sa paghakbang nang makita si Knight. Lumuhod ito sa harapan niya at inilabas ang isang velvet box. Sweetie wife, I know na nagsimula tayong dalawa na walang pagmamahal sa isa't isa. Pero nang makilala kita, unti-unti ako nagbago. I fell in love with you, and I want to be your husband forever. Will you marry me again? And this time, let's get married in church. Nakangiti nitong sabi. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya. Mahal na rin kita, Knight. At kahit saang simbahan pa yan, at kahit ilang beses mo akong tanungin kung pakakasalan kita, oo at oo ang laging magiging sagot ko. Yes, yes, I love you my sweetie wife. Mabilis nitong isinuot sa kanya ang singsing at mariin siyang hinalikan sa labi. Nagpalakpakan naman ang mga bisita. Nagulat pa nga siya dahil nandoon sina Aling Susan, Mang Jaime at Jana. Nilapitan siya ng mga taong naging malapit na rin sa kanya. Girl, hindi mo naman sinabi na nakapag-asawa ka pala ng super rich ha? Pabulong na sabi ni Jana sa kanya. Pasensya na kayo ah. Biglaan kasi nangyari eh. Tsaka babawi naman talaga ako sa inyo eh. Anya sa mga ito. Masaya ako para sa iyo, iha. Sa wakas nakaahon ka na rin sa kahirapan. Nakangiti sabi ni Aling Susan. Mahina siyang napahagikik. Jackpot na rin po ako sa lahi, Aling Susan. Oo nga Swerte mo sa kanya, Bea. Basta ito ang tatandaan mo.
Kung kailangan mo ng karamay, nandito lang kami palagi, okay? Sabi naman ni Mang Jaime. Salamat po sa inyo Tsaka alam kong si Knight ang may pakana ng lahat kung bakit kayo nandito. Mabait ang batang yun, iha. Kaya sana hindi kayo maghiwalay na dalawa. Sabi pa nito. Nung araw na yon, masayang masaya si Beatrice. Makalipas ang 2 linggo, ramdam ni Beatrice ang pag-iba ng morning routine niya. Mas mahaba na ang kanyang tulog at palagi niyang hinahanap ang amoy ng bareta na sabon. Hindi niya alam kung bakit. Sumasakit din ang ulo niya at lagi pang nahihilo. Nanghihina siyang napaupo sa kama. Bumukas ang pinto at pumasok si Knight. Sweetie, are you okay? Namumutla ka oh. Nag-aalala nitong tanong. Hindi ko rin alam ang nangyayari sa akin Sa tingin ko, kailangan ko nang magpa-check up sa doktor. Mas mabuti pa nga. Magbihis ka na at sasamahan kitang magpa-check up. Dahil tamad na tamad siyang magbihis, si Knight na ang gumawa nun para sa kanya. Makalipas ang ilang oras sa klinik, lumabas na rin ang resulta ng lab test niya. Pinapasok sila ni Dr. Laila sa loob. Dok, anong sakit ng asawa ko? Malala ho ba? Nag-aalalang tanong ni Knight. Knight naman, grabe yung tanong mo Natatakot tuloy ako Mahina niyang hinampas ang asawa. Natawa naman ang doktor sa kanilang dalawa. Walang sakit ang asawa mo, Mr. Montalban. But she needs to take care of herself and the baby. Congratulations, you're going to be a father. Bati sa kanila ni Dr. Laila. Oo, buntis ang asawa ko. Talaga ho? Yes, I'm 100% sure. Thank you, Papa G, sa blessings. Magiging nanay na ako. Naiiyak na sabi ni Bea. Niyakap naman siya ng mahigpit ni Knight. I promise, Doc. I will take care of them. I will make sure na magiging healthy ang mag-ina ko. Umuwi sila na masayang masaya. Lahat ng kailangan ni Beatrice binili agad ng asawa. Napailing at napapangiti na lamang siya dahil halatang excited itong maging tatay. Pagdating sa bahay, nakita niyang nasa sala sina Freda at Lola Romana na halatang hinihintay sila ng mga ito. Nagkatinginan ang dalawa at sabay nang umiti. Matalim niya tiningnan ng asawa. Sa sobrang excited mo, sinabi mo na agad sa kanilang magandang balita, ano? Nakataas ang kilay niyang tanong kay Knight. Napakamot ito sa ulo. Hindi ko mapigilan Nakanguso nitong sabi. Iha, congratulations! Masaya ako para sa inyo ng apo ko. Naiiyak na sabi ni Lola Romana at niyakap siya. Masaya rin po kami, Lola. Salamat po. Congratulations, girl. Talagang hindi ka napakakawalan ng kaibigan ko. Ani Freda. Hindi ko rin naman siya pakakawalan Gwapo na, mayaman pa, at mahal ako. Wala na akong hahanapin pang iba. Nakangiting sabi ni Beatrice. Freda, pare. Ikaw ang magiging ninong. Excuse me, ninang ako no? Tsaka, stop calling ni pare. Hindi bagay. Nagpigil lang akong tawagin kang pare sa harapan ng asawa ko, no? Malakas na tumawa si Knight. I'm a trans woman for God's sake, Knight. Naiinis nitong sabi. Hinayaan niya ang dalawang magbangayan. Makalipas ang 1 buwan ng work from home na si Knight para alagaan ang kanyang asawa. Lahat ng kailangan nito binibigay niya. Hindi siya nakakaramdam ng pagod habang inaalagaan ito. Makalipas ang ilang buwan na ipanganak ng asawa niya ang malusog na batang lalaki. Nakangiti niyang tiningnan ang kanyang mag-ina. Ang gwapo ng anak natin, hubby. Kamukhang kamukha mo siya, oh. Nakangiting sabi ni Beatrice at marahan itong hinaplos ang pisngi ng anak. He's my little Knight, sweetie. Thank you for bringing our son into this world. Hinalikan niya ito sa noo. Wag mo akong pasalamatan. Tsaka patas lang tayo, no? Ganda kaya ng jeans mo, hindi na ako dehado. Nakangiti nitong sabi na ikinangiti niya rin. Hindi ko alam kung anong ginawa ko sa past life ko para biyayaan ako ng asawang kagaya mo. Mabait ka kasi, kaya ganun, Knight. Mahal kita. Mahal din kita, Beatrice. Kayo ng anak natin. I will love and protect you forever. Maraming taon ang lumipas. Maraming pagsubok sa kanilang mag-asawa. Pero magkagayon pa man, pinipili pa rin nila ang isa't isa. Minsan mapaglaro ang tadhana. Hindi mo inaasahan na sa simpleng pagtulong lang, mahahanap mo na ang nakatadhana sa'yo. Ang pag-ibig na totoo. The end.
Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!